Magugulat ka mga idol, sa umagang ito may nag-PM sa atin, 3 tao na nagpaabot, nag-offer, gusto daw nilang bumayad basta maituro daw natin si Bato de la Rosa kung saan po ito nagtatago. Kaya subukan natin si kaibigan kung ano po ang kanyang pasya dito. Iwan ko lang mga idol kung bakit itong tao ay nakapunta sa atin, nagpaabot, nag-offer siya sa atin para daw mahuli na daw si Bato de la Rosa sa pamamagitan ng ating kaibigan. Subukan natin tawagin si kaibigan. Kaibigan ninyo, salamat, good morning po. Naku kaibigan, kakaiba itong topic natin ngayon. Napaka umaga pa, alas 5 ng umaga, hindi pa tayo nakapagkape. May nag-offer sa atin kaibigan kung maituro mo daw si Bato de la Rosa kung saan daw nagtatago, magbibigay po daw siya ng 100k. Oo kaibigan, malaking pira yan kaibigan. Ano po pa sa tingin po ninyo? Kung okay lang sa'yo, kaya bang ituro? Kaya mo ba? Tama ka. Sabi po ng ating kaibigan, pasensya na po sir, ma'am, hindi po baliw ang dindi, sabi po ng ating kaibigan. Bakit po ba magtuturo kami? Hindi nga kami nagturo. Sinabi nga daw ng ating kaibigan na ano, oo nga, sinabi nga ng ating kaibigan mga idol na lumabas na sa ibang bansa. Ginawa nga namin yan na palabasin na lumabas na sa ibang bansa. Tapos ito ang gagawin namin. Pasensya na sir, hindi po namin yan matanggap yung pira na inoffer po ninyo para po maituro si Bato de la Rosa. Dahil idol po namin yan mga idol. Dahil hindi naman po siya magnanakaw. Kung mayroon man po siya nagawa noon, dahil under po siya ng ating presidente na si Tatay Digong noon. Kasi yun po ang pinagawa ng ating Pangulo noong siya po ang namuno. Linisin para walang mapahamak ng mga inosente. Kaya sinunod po niya ang kanyang utos, pero hindi naman po sila pumapatay ng basta-basta lang na walang ginawang masama. Ngunit ang masaklap lang dito, ang mga magnanakaw ngayon talagang napakaswerte dahil ipinagtanggol sa mga nakabarong. Kaibigan, ito po talaga, kanina pagising ko may 3 tao na nagpaabot, nag-offer ng 100k kaibigan kung maituro mo daw kung saan daw nagtago si Bato. Yun daw, magbibigay daw sila, may agreement pa. Ito lang po ang masabi ko mga idol, kung ano man po ang problema na nangyayari sa bansa, bakit po namin ipapahamak si Senador Bato sa mga banyaga? Kawawa. Hindi na po maganda po ang nakikita namin dito sa bansang ito. Totoo yan. Mas maganda pa magpailalim tayo ng ICC kung gusto ninyo. Kasi yung batas natin parang ibinibigay po natin na pahintulutan ang banyaga. Kaya sa lahat po ng nag-o-offer sa amin, pasensyahan na po tayo mga idol. Kung subscriber kita, mag-unsubscribe ka. Sabi ng ating kaibigan, yung pirang 100k, ilang araw lang yan. Pero yung pag-trader mo sa kapwa mo Pilipino, magpakailanman ay masakit.
Tama si kaibigan. Sa lahat po ng makapanood sa atin, ito po ang tingnan ninyo. Kaibigan nating Linyo, nagpaabot, nagbabala. Huwag tayo magpadala sa mga material na bagay, yung pira lang. Kaya sa lahat ng magsishare nito mga idol, maraming salamat. Pero nagpasalamat pa rin ako sa nagtitiwala, sa nag-offer. Dahil talagang naniniwala talaga siya na may duwindi. Kaya salamat po sir and ma'am. Sabi ng ating kaibigan, huwag po ninyong i-trader po ang mga Pilipino nating mga kababayan. Sabi po nating kaibigan, yung pag-offer po nyo na 100k, parang gusto mong ipadala si Bato sa ICC. Kaya nakakabahala po itong nangyayari dahil mayroon pa tayong haharapin na problema tulad po ng China, Taiwan. Kung sakali man magdigma, lagot ang Pilipinas. Mas maganda kung magsagupa ang Pilipinas para matuto. Guys, report ni Ghost Under Ethic Pants 2.0. Maraming salamat po sa inyo. Ako ay humihingi po sa nag-offer ng 100k na ituro sa ating kaibigan na kung saan po naroon si Bato, kung saan nagtatago. Pasensya na po, pero nagpasalamat ako sa inyo dahil naniniwala kayo sa ating kaibigan. Yun lang po ang aking masabi. Huwag tayo magpadala po sa mga lumalabas sa bibig, mga idol. Kung mayroon man pong mga kasalanan nagawa ang mga team ng Duterte, pero mas malala po ang nagawa ngayon na pinapanigan ninyo dahil buong Pilipinas ang naghihirap ngayon. Mas lalong bumaba, mas lalong dumami ang mga taong nahihirapan sa hanap buhay. Pinaka-krisis. Imagine mo, tayo ang pangatlo na pinaka-korupsyon na bansa, mga idol. Kakahiya na.